Hi, this is Pinoy Horror Story, back with another chilling tale just for you. So turn off the lights, sit back, relax, and don't forget your snacks, because things are about to get scary. Let's begin. I've experienced paranormal multiple times. First experience ko is when I was 16. Naglalaro kami ng kuya ko ng PS1 na Final Fantasy VII sa may living area. Siguro mga 4 AM na nun, tapos magkatabi kami na nakaupo sa couch. Almost magkatikit na ang balikat namin. Tapos nang may biglang narinig ako na magbumulong sa kanang tenga ko ng, "Tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako," na boses babae. After hearing it the third time, I look at my kuya and nagkatingin na kami with a shock on our faces. And my kuya immediately said, "Narinig mo ba yun?" Boses babae. And sabi ko naman, "Oo." And then we searched the entire house and we found nothing. Sobrang soft ng boses ng babae at nagmamakaawa siya. Second experience ko, same house, same living area. Pero this time, mag-isa ako. Nanonood ako ng TV sa sala and then napatingin ako sa bar namin nang napansin ko na may lalaking di ko kilala na nakatayo at ang sama ng tingin sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya. Ito yung first time na nakaramdam ako ng takot sa paranormal experience ko. Sobrang takot ko, parang hindi ako makahinga, na kahit gustuhin kong sumigaw, hindi ko magawa. Ang third experience ko naman, sa same house, dun ulit sa living room. Me, my ate, and yung mga pamangkin ko decided to sleep in the living area. Naglatag sila ate sa sahig ng kutsyon at doon ako sa couch na malambot. Tapos walang natulog sa couch na gawa sa Nara tree kasi matigas. Tapos, di ako makatulog nung time na yun. Mga 1 oras na siguro makalipas. Nang mapadilat ako at pagtingin ko, nakita ko agad yung Nara couch na may maliliit na nilalang sa ibabaw. Siguro mga 7 inches lang sila na nakadamit na blue na parang pajama style, tapos sumasayaw sila sa ibabaw ng Nara couch. Akala ko na malikmata lang ako, kaya ginawa ko, pumikit ako at after 3 seconds, binuksan ko ulit yung mata ko. At pagtingin ko, andun pa rin sila, sumasayaw. Tapos kumurap-kurap ako, talagang nandun sila. Hanggang sa nag-sink in yung fear sa akin at pumikit ako at sumigaw ng, "Ate, ang sakit ng mata ko, buksan mo yung ilaw." I lied kasi matatakotin din ang ate ko. Kinabukasan ko na sinabi sa ate ko kung ano yung nangyari kagabi. Tas ang sabi niya, "Ano yun? Nakakita ka ng duwende?" Ayun yung time na nalaman ko na, oo nga, duwende. Kasi nung gabi na yun, hindi pumasok sa isip ko na baka duwende yung nakita ko. Na-realize ko na lang after sabihin ni ate. That's it. Thank you for watching. Follow for more Pinoy horror stories like this. See you next time.